baba ng building ngayon dito sa AIC Burgundy Empire Tower. So, pupunta kami ngayon sa San Marcelino, Zambales. And from Ortigas, punta kami ng Cubao para sumakay sa bus station ng Victory Liner. From Manila to Olongapo, yun. So, yun, pupunta kami. So, tara! Kami ngayon sa San Marcelino, Zambales, at kasama natin po ang isa sa mga biyahero from Olongapo going to San Marcelino. Balim, ano pong pangalan ko nila? Manang Aling. Okay, Manang Aling, kamusta naman po yung biyahe mo natin? Ay, maganda naman po. Bago na yung sa Maraming salamat po. Yun lang po na po. Isa sa mga magaganda at primerang klase ng bayan sa probinsya ng Zambales, nagsisilbing tirahan na bumigit tumulang ng 29,000 na tao. Ang Zambales ang pangalawang pinakamalaking probinsya sa Central Luzon. Isa ito sa mga paboritong pasyalan dito sa Pilipinas tuwing summer dahil sa magandang beaches at coral reefs dito. Kami ang inyong katropa, Kalakbayan, na makakasama nyo ngayon sa pagtuklas ng kultura at mga natatanging ganda ng San Marcelino, Zambales. Ako po si Angel Relieve. at ako naman po si Andrew Pestin. Tara, sabay natin tuklasin ang San Marcelino, Zambales! I'm staring out of my window. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. So, bali nandito kami sa Autumn Store na kung saan titikman natin ang San Marcelino's delicacies. Isa na dito sa mga titikman natin ay yung turnip pie nila. Masarap siya mamaya. So, bali ngayon natikman ko yung fresh lumpia na turnips nila at saka itong turnips pie nila. So, perfect. On the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Bali, dito kami ngayon sa bahay ni Honorable Mayor Jose Rodriguez for courtesy call. So, kasama namin si Miss Lea, the tourism officer ng San Marcelino at yung SK Federation President. To a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. After ng courtesy call kay Mayor Jose Rodriguez ng San Marcelino, papunta na kami sa Barangay Aglao na kung saan matatagpuan ang Lake Mapanuepe. Dito sa dinadaanan namin ngayon papuntang Barangay Aglao, makikita ninyo ang dinaanan ng lahar noong sumabog ang bulkang Pinatubo. Bali ngayon, nandito kami sa Barangay Aglao, dito sa San Marcelino, Zambales, so kung saan dito nakalocate yung Lake Mapanuepe. So, sa katabi ko ngayon si Kagawan Elena at si Kagawan Ethel. After namin mag-courtesy call sa barangay officials ng Aglao, ako at ang aking mga kasama ay tumungo na sa Lake Mapanuepe. Pero habang patungo kami sa lawa, may natuklasan ako sa lugar na iyon. Kagaya na lang ng mga arko na may nakasulat na pangalan ng haligi ng kanilang tahanan. Sa labas ng tahanan na malapit sa daan, makikita mo rin ang mga cellular phones na nakalagay sa upuan. Ibig sabihin, doon lang ang may signal at kapag may nag-text o may nag-call, agad-agad silang nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga bahay. When there is love, I can't wait to talk about it when things get rough. Ang Lake Mapanuepe ay isang freshwater lake na nabuo nung sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. Ito ay isang ilog dati ngunit dumaan ng pagsabog ng bulkan, natakpan ang drainage ng ilog at lumuhog ang Mapanuepe Valley, kung saan may mga nakaninirahan ng mga tao doon. Tanging ang mataas na tore na lamang ng simbahan ang natitirang nakaahon sa tubig ngayon. When the heart feels heavy, we can lighten it up. If you've had enough, well, you can empty your glass and we can fill it back up.
You know the only time is right now. It's right where you are. You don't need a vacation when there's nothing to escape from. Singing ha-la-la-la-la-la-la. Ngayon, patungo kami sa isang parte ng lawa na kung saan makikita ang tore ng simbahan ng Buhawin Church. Ayon sa mga taga rito, noong sumabog ang bulkang Pinatubo, hindi lang ang simbahan na ito ang lumubog, kundi ang buong barangay ng Buhawin at karatig barangay nito. Ito na lang ang natitirang istruktura na nakalutang sa lugar na ito, ang tore ng Buhawin Church. Pagkatapos naming puntahan ang Lake Mapanuepe, bumalik kami sa Barangay Hall. At laking gulat ko noong may nakahandang pananghalian para sa amin na ipinaghanda ng Barangay Council ng Aglao. Ang sunod na pinuntahan namin na tourist spot dito sa San Marcelino, Zambales ay ang Danalawan View Deck. Makikita natin ang mga magagandang tanawin sa lugar na ito. At isa na nga rito ang Mount Bagang. Sa baba ng view deck, makikita natin ang Tilay Tundra Forest ng Pilipinas. Makikita rin natin ang lugar na dinaanan ng laharong sumabog ang bulkang Pinatubo at ang lugar na sinasabing lumubog at naging lawa at ito nga ang Lake Mapanuepe. Ang huling tourist spot na pinuntahan namin sa San Marcelino ay ang Hidden Shrine of Mount Pinatubo sa Sitio Palan, Barangay San Rafael. Matatagpuan ito sa taas ng burol na may taas na 60 talampakan. Ang imahe ng Blessed Mother ay may taas na 9 na talampakan at ang imahe naman ni Jesucristo ay may 11 talampakan ng taas. Sinasabi dito na tagpuan ang Miraculous Spring. Ito ang Ticub's Pond Pool and Park Resort sa Barangay Rizal, malapit sa bahay ni Mayor Jose Rodriguez at dito kami nagpalipas ng gabi. Pagkatapos naming maligo at magpalit ng damit, pumunta kami ng bayan ng San Marcelino para maghapunan at bumisita na rin sa kanilang simbahan. Habang naghihintay kami ng text message mula kay Jeffrey Cabanday, ito ang mga ginawa namin. Mawawala ba ang red wine ni Angel? How about ang nachos and pretzels ni Andrew? At syempre, may swimming pool. Sa huling araw namin sa San Marcelino, pumunta kami sa Municipal Hall para makilala ang mga tourism department staff at i-cover na rin ang kanilang munisipyo. Okay, bali ngayon nandito tayo sa second floor ng Municipal Hall ng San Marcelino. So ito ang Sangguniang Bayan Session Hall. And follow me. Ito naman yung office ni Mayor Jose Rodriguez. Since malapit na ang eleksyon, so ito ang camera. Pagkatapos namin sa Municipal Hall, pumunta na kami sa marketplace ng San Marcelino para bumili ng pasalubong at para mag-almusal. At salamat sa Tourism Department ng San Marcelino headed by Ms. Lea Villajuan sa pag-sponsor ng aming almusal. Maraming magagandang lugar dito sa ating bansa at tuklasin natin ito. At sasabihin po namin muli, It's more fun in the Philippines hanggang sa susunod na paglalakbay po. para sa isa na namang pagtutuklas ng lugar dito sa ating bansa, Muli ako po ang inyong katropa Angel Relieve. at ako naman ang inyong kalakbayan, Andrew Christine. Maraming salamat po. And when the daylight comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna hold you so close. 'Cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Ooh, oh, ooh, oh, Ako po si Angel Relieve. At habol! Habol! Ron, mauna ka para pag may Ikaw matuklaw una. Diba ang aso marunong mag-amot? Hanggang sa susunod na paglalakbay po. yeah.